Wala na mga Lods, yanig na ang House of Representatives. 'Di ba? Dahil sa statement ni former President Duterte at yung gusto niyang ipagawa sa House of Representatives na open the book at nang malaman ng mga tao saan napupunta ang pera, ang pondo, no? At sobrang natamaan talaga, 'di ba? Ang mga miyembro ng House of Representatives sa sinasabi ni former President Duterte na ang House of Representatives ang pinaka-corrupt. Bakit hindi ba? Nabitiw sa PDP laban si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales sa gitna ng sesyon sa plenaryo para sa pagkakaisa at suporta sa liderato ng Kamara. Live mula sa mataas na pambansa, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, bakit biglang nagbitiw si Congressman Gonzales? Julius, wala pa ngang opisyal na pahayag dyan si Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, pero nagbitiw nga siya sa PDP laban kasunod ng kanyang pahayag na pinapangalanan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na binabahira ng masama ang integridad ng institusyon. Sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara ngayong araw, isinalang agad sa plenaryo ang pag-a-adopt ng resolusyong nagpapatibay sa integridad at karangalan ng Kamara, gayon din sa pagsusulong ng pagkakaisa at suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Kinonvert ang Kamara bilang isang Committee of the Whole para talakayin ang resolusyon, bagay na kinuwestiyon ni Albay Representative Edsel Lagman. For the record, what recent events transpired subverting the integrity of the House of Representatives to merit the consideration of this resolution? Well, Mr. Chairman, I believe, as you know, during the break, there were threats against one of the House members and the House itself. Naungkat sa plenaryo ang pagbabanta sa buhay ni Representative Franz Castro. Nabanggit ito sa isang di muna tinukoy na panayam kung saan nadungisan din umano ang imahe ng Kamara. I could not give you the exact date, but I understand that it was done on a certain TV network, and some words were said to malign the reputation of our institution. Inilatag din ni Senior Deputy Speaker Dong Gonzales ang ilang pangit na pagsasalarawan sa Kamara sa nasabing panayam. I hate to say this, Mr. Chairman, but when I heard the word rotten, of course, I felt bad regarding Mr. Chairman. I also would feel bad hearing that accusation that the House is rotten. But may we know who uttered that statement? Was it a comic or a leader or previous leader of this country? Sa gitna ng sesyon, derechahan ng pinangalanan ni Gonzales si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paninira sa imahe ng Kamara, sabay resign bilang miyembro ng PDP laban. Before I will answer, I will resign now as member and officer of PDP laban. The former President Rodrigo Roa Duterte, the one who said that, Mr. Chairman. He has said so many derisive utterances before, and he must answer for all of this, and I fully support this resolution, Mr. Chairman. Okay. And that statement is also an accusation of the leadership of Speaker Martin Romualdez. And for that reason, I truly support this resolution. Thank you, Mr. Speaker. Sa naging talumpati naman ni Speaker Martin Romualdez, pinunto niya na trabaho lang, walang personalan. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako tayong lahat para sa kapakanan ng bayan.
Ang tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Kongreso na pinakabulok na institusyon sa bansa sa panayam sa SMNI Network. Kasunod ito ng pagharang ng Makabayan Bloc at liderato ng Kamara sa 650 million pesos na confidential funds na hinihingi ng DepEd at ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Magkampihan kayo! Diba may pa-resign pa yung isang kongresista? Sus! Drama nyo! Dami nyong satsat! Bakit? Hindi ba totoo? Hindi ba totoong kayo ang pinaka-corrupt? Kung hindi totoo, open your book. Kung hindi totoo, ipakita nyo sa mga tao saan napupunta ang pera, saan napupunta ang pondo. Huwag kayong padrama-drama dyan, di ba? Huwag kayong feeling victim. Huwag kayong feeling inaatake. Hoy, for your information, hindi lang si former president ang makakalaban nyo. Di ba? Ang sambayanang Pilipino na nag-o-observe sa mga pinaggagawa nyo. Kasi kung hindi naman totoo, abay, i-audit nyo. Diba? Ang dami nyo pang satsat. Napaka-defensive nyo naman. Napaka-dramatic nyo naman, diba? Ipakita nyo ano ang totoo. Diba? Transparency. Saan napupunta ang budget nyo? Na bilyon-bilyon. Diba? Ang dami nyo pang satsat. May pa-resign ka pa. Kung sino ka man, di nga kita kilala. Nakakatawa lang talaga mga lords. Kasi sa totoo lang, between them and VP Inday Sara, sino ba ang may pinakamalaking responsibilidad? At sino ba ang may pinakamalaking departamento? Sino ba ang may pinakamaraming hinahawakan? Si VP Inday Sara. Nasa NTF-ELCAC siya. Nasa DepEd siya. VP pa siya. And understandable naman yung paghihingi niya ng budget sa DepEd. DepEd po yan. Milyon-milyon ang estudyante. May mga guro pa. May mga DepEd personnel pa. Pero kayong mga kongresista, di ba? Kayo, sino ang hinahawakan nyo? Saan napupunta ang budget nyo? Grabe, no? Grabe. Talagang itong si Romualdez, no? May padrama effect eh. May nakita pa ako, namimigay na siya ng cash assistance, namimigay na siya ng mga bigas. Diyos! Gawain ba yan ng leader ng House of Representatives? Ang aga-aga! Anong akala nyo? Makakalusot kayo sa sambayan ng Pilipino? Anong akala nyo? Makakalusot kayo sa mga Pilipino? Nek-nek nyo!